Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera at welcome po sa isa na naman pong episode ng ating Facts First Convos. Para sa araw na ito, makakasama po natin na isang kilalang, matagal na po siyang health reform advocate at matagal na po siya nagmamarcha. Isa po siya aktivista. Pagdating po rito sa issue na kaugnay po sa kalusugan, na pag-uusapan po namin ngayon ay itong issue sa pag-transfer ng close to 90 billion pesos mula po sa PhilHealth papunta po sa National Treasury o dun sa kabuuang kaba ng bayan. So pag-uusapan po namin kung bakit dapat makailam ang bawat Pilipino rito at hindi dapat mawala yung focus kahit napakarami nangyayari. I'd like to welcome to our Facts First Convo si Dr. Minggita Padilla. Magandang araw, ma'am. Magandang araw, Christian. Nice to see you again. Alam mo, till first time I met you, batang-bata ka pa no? Reporter. Long time no see. Matagal ko na kasing na-interview before si Doc Minggita Padilla. And now you're among the petitioners dito sa sa Supreme Court case, yes, no? Yes. Okay. Alam mo, Christian, sinabi mo, dapat hindi mawala ang ating atensyon dito, no? Kasi alam mo tayo, para tayong mga Romans, yung ancient Rome, na para aliwin yung mga tao, nag-gladiator fight sila, yung mga blood, yung mga, ito, para hindi nila makita ang nangyayari. Makalimutan nila yung talagang masalimuot na nangyayari. Isa sa mga nakakatakot na mangyayari o pangyayari ay itong paglipat ng pondo ng PhilHealth. Na nangyari na. Nangyari na, at bahagi nangyari na, at mangyayari pa, karagdagan pa, no? At hindi lang ito pera. Kaya I said, siguro mas mabuti maintindihan ng ating mga kababayan, ano pa talaga ang kahalagahan nitong PhilHealth at bakit namin pinaglalaban itong pera na ito, Christian, no? Okay. Baseline facts muna tayo. Baseline facts, 89.9 billion ang itatransfer ng excess fund ito. Excess daw. Unused siya. Hindi siya nagamit. Pero hindi ibig sabihin excess. May pagkakaiba yun, di ba? Yung unused, hindi nagamit. Pero hindi siya excess kasi kailangan. Hindi siya, in other words, hindi natustusan ng PhilHealth ang tunay na pangangailangan. And yet, naglipat sila ng pera. So yan ang isa sa mga facts yan. No? Nagulat ba kayo dito na nagkaroon ng ganong move yung national government na kunin yung 89.9 billion na pondo ng PhilHealth? Nagulat kami. Ang masyadong brazen. Ano bang brazen sa Tagalog? Masyadong garapal. At parang walang pakialam. Medyo, siguro akala nila walang makakapansin. Napansin namin. People keep talking about universal healthcare. Pero alam ko, ang karamihan sa mga tao, hindi naintindihan ko ano to at bakit mahalaga. No? Bakit mahalaga sa ating lahat. No? And sinasabi, kalusugan, pangkalahatan, etc. etc. No? Kung talagang seryoso ang gobyerno, pwede tayo magkaroon ng healthcare like Thailand. Which is the most important. Ang pinakamahalaga sa universal healthcare ay hindi yung gagastusin sa ospital. Although tutustusin din yon. Ang pinakamahalaga ay yung hindi ka magkakasakit sa punto na kakailanganin mo ang ospital. It's preventive and promotive. You will prevent it from happening. Kaya ang hindi natutustusan ng PhilHealth, itong bahagi na to. Alam mo ba, meron tayong konsulta package. Pero ang karamihan sa mga Pilipino, hindi alam na may konsulta package tayo. Ibig sabihin, kunyari ikaw, mag-enroll ka sa konsulta center. Pwedeng health center, pwedeng ospital malapit sa'yo, na gusto mo, na malapit sa inyo. Pwedeng RHU, Rural Health Unit, no? Ibig sabihin, magpapalista, rehistro. At kung magpapalista, may binabayad yung PhilHealth sa LGU. Doon sa consulta center, may like capitation. Magkano? Ngayon, tinaas na nila sa 1,700. Per person? Per person, per year. Gamitin mo man o hindi. Okay? Now, sa mga nakikinig, no, tingnan nyo yung website, Consulta Centers. Registered Consulta Centers 2024. Tingnan nyo kung meron doon malapit sa inyo at magpa-rehistro kayo. Meron tayong benepisyo. Based on that, meron libreng check-up. At least once a year, libreng check-up. May sakit man kayo o wala. So walang dahilan na hindi ka makakita ng doktor sa buong buhay mo? Yes. Which was a problem before? Yes. That's why itong UHC mahalaga ito. So, kahit wala kang sakit, gusto mo magpa-check-up. Alam mo, ang dami. CBC, diabetes, x-ray. Dinagdagan pa nga yung ultrasound at mammogram. Ang daming kasama dito. Plus, medicines na libre. Na libre dapat, ibibigay sa'yo. Kaya, I don't know kung naalala mo, before UHC bill was passed by President Duterte, nagpa-interview ako sa ANC. Ako isa sa mga spokesperson. Sabi ko,
ang PhilHealth magagamit ninyo kahit hindi kayo ma-ospital. Hindi kayo kailangan ma-ospital para gamitin. Ito yun. And this was because of the UHC? Yes, Okay. this is ang pinakapakay ng UHC talaga ay ma-prevent ang lumala ang sakit. Paano yun? Magpapacheck up sa inyo. Ngayon, kahit yung mga doktor, nag-survey ako kanina halos 100% hindi nila alam na So may this is ganon. across the board, lahat meron ganitong benefit? Lahat PhilHealth member. And since lahat tayo ay dapat PhilHealth member, lahat tayo ay dapat mag-register sa consulta center. Now, ang dami-dami ng consulta center. Pero bakit hindi pa natin alam? Bakit nga ba? Kulang sa information? I think kulang sa information drive. Kasi nakikita nyo ba sa TV? Siguro sa radyo paminsan-minsan. Pero I think yung mga LGU mismo, kailangan mas paalam sa mga tao. Alam mo, You think sinasadya yun? posible. I mean, alam ko malisyoso ka. Joke lang. Hindi naman. Naisip ko lang do kasi why would an LGU not advertise it if that would Also, benefit the yes. ordinary Filipino? Exactly. So, because I know they get paid Yeah. Bawat rehistro ng tao, meron silang nakukuha. Ngayon, kahit hindi mo gamitin, Pag hindi ginamit, what would happen to the money that was downloaded to the LGU? I think it'll still stay with the LGU. And they're supposed to use it for health, to improve their health care. Dapat yan, may health fund ang bawat LGU So ibig sabihin, pwede mo siyang i-expand or realign? Yes, you can. Yung Basta health. In other words, it's given to you in advance so you can actually invest it. You can use it, di ba? It's supposed to help you, pero kailangan sa health. Hindi pwede pang basketball court, hindi pwede sa iba-iba. Yan ang alam namin, no? It's supposed to be used for health. Now, akala ko specific doon sa konsulta ng individual. Supposed to be, but maybe you can ask somebody from PhilHealth what to do about it, no? Ang alam ko, meron ngayon silang ginagawa mga sandbox. Alam mo yung sandbox? Yung parang sandbox, mga trial, some areas. Pero hindi talaga alam ng maraming tao. And yet, ina-advertise nila sa website. Pati sa website ng DOH, andun, magparehistro sa consulta center. Kaya sabihin natin sa mga kababayan natin, please magparehistro kayo sa consulta center. Pinakamalapit, how do you register? Either pumunta kayo sa barangay, sa LGU ninyo, o pumunta kayo sa pinakamalapit na PhilHealth office. Sabihin lang ninyo, gusto ko mag-register sa consulta center. Tapos tatanungin kayo, ano ang center na gusto nyo? Pwede yung pinakamalapit sa inyong LGU, pwede yung pinakamalapit na ospital. Mga tertiary hospitals, meron din consulta center. So, ako, naka-register sa St. Luke's. Bakit kailangan magpa-register nga pala kung registered na kayo sa PhilHealth? That's a process. Kasi if you don't register, wala kang yung 1.7. Hindi ibibigay sa LGU. Okay. Okay? And I think, the best person to answer that would be PhilHealth. Nakakainis kasi madalas, di ba, mga humihingi ng tulong sa'yo. Sa congressman. Yun, ayuda mentality. Kung alam natin ito, mapabawasan yung pangangailangan na humingi ng tulong sa mga congressman. Mabawasan yung patronage. Yun. Again, mabuti sinabi mo yun. No? Okay, ang daming gamot. Antibiotic, para sa alta presyon, sa high blood pressure, para sa asthma. Ang dami-daming gamot kasama. Andito sa listahan ko, pwede mong i-download. In fairness to PhilHealth, dinamihan nila yung... Nag-expand sila ng medicines. And this is just this year. And pati mga testing, noon CBC lang, urinalysis, chest x-ray, diabetes, FBS. Ngayon kasama na yung ultrasound of the abdomen and mammography. Kasama. So, pwede nyo i-avail ito ng libre. Hindi alam ng mga kababayan natin. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga nitong pera ng PhilHealth. Kasi kung hindi natin aalagaan ng pera, hindi mangyayari ito. Kasi kulang na kulang ninagastos. Every year, last year, dapat 500 plus billion ang ginastos ng PhilHealth. Hindi sapat. No? And they're saying may excess. Yeah. Mali. Yung nabanggit mo yung patronage, ito yung amin talagang kinaiinisan Because yung Universal Healthcare, yung UHC Act, nung ginawa yon ay para ang kalusugan ay hindi na patronage. Yung patronage, yung kailangan, ito ako congressman, dahil sa akin meron kang gamot, dahil sa akin na x-ray ka. Hindi dapat ganon. Kasi sinasabi ng lahat, again, minamouth, ito kasulat, ang kalusugan ay karapatan, hindi pribilehyo. It's not a privilege, it is a right. So wala kang dapat utang na loob sa kahit sino mang politiko
na meron kang ganon. Kaya may UHC. Pero pag politiko kasi mas gusto nila may utang na loob sa kanilang tao. Yun ang maling pag-iisip. Kaya nandun yung kultura ng referral letters, di ba? Yun. Sana, mabawasan na yun. If yung UHC ay talagang magawa, ma-implement the way it was envisioned, no? The way nakalagay sa IRR, sa Implementing Rules and Regulations, andun eh. Kung masundan lang yon, malaki ang mababawa sa mga nagmamalimos, nagmamakaawa sa mga politiko para lang matignan sila. Doc, eto, explain natin specifically. I know you cannot talk about the case itself yes. sa Supreme Court. Yes. I don't want you to get into No, trouble. I don't want to get into trouble. Pero either. pag-usapan natin yung ano ba yung epekto ng pag-transfer na 89.9 billion pesos away from PhilHealth papunta rin sa National Treasury. Ano yung epekto rin sa PhilHealth members? Kasi ang kine-claim ng DOF, hindi nyo kasi ginagamit, hindi kayo, dahil you're not from PhilHealth, hindi ginagamit ng PhilHealth, so idadali na lang namin sa mga social services din. Kami na bahala. Hindi, mali. Ano epekto nung ganitong move dun sa ordinaryong PhilHealth member? Masama ang epekto. Because first of all, parang pinagsasamantalahan yung pagkawalang alam ng mga miyembro. Kasi ang karamihan talaga, hindi nila alam ano ba talagang karapatan nila. What are their rights under PhilHealth? Anong mga benepisyo ang talagang dapat ma-expect nila, asahan nila, kulang na kulang. Now, sasabihin mo, kasalanan ng PhilHealth, hindi nyo ginagamit. Bakit ang mga miyembro ang parurusahan ninyo? Hindi yung mga leaders. Hindi yung mga leaders. Kung hindi nagagamit ng tama, kasi talaga hindi naman nagagamit ng tama. Everyday, Christian, sa ospital, everyday maririnig mo, itong binastos ko, yung PhilHealth, ang konti, 10% lang ng gastos ko. Nagre-reklamo sila. Okay. Now, kung hindi magawa ng PhilHealth ang dapat na lang gawin, huwag niyong parusahan ang taong bayan. Ang dapat gawin, i-pressure niya yung PhilHealth, gawin niya yung tama. Or, palitan yung mga tao. Diba? I mean, it's common sense, diba? But do not punish the people. Huwag niyo paparusahan yung tao dahil sa kasalanan ng PhilHealth. That's one. Second, dangerous, peligroso, nitong kung pahabayaan na natin. Bakit? Every year kasi, kailangan may gagastusin ng PhilHealth para sa taong bayan. Yeah. Kulang na kulang pa. Tapos, ang mangyayari, kung tatago nila itong ibang pera at hindi nila gagastusin sa tama, hindi nila gagastusin para sa atin, tapos sasabihin ng national government, oh, may sobra, kunin agad natin. We will never, hindi natin makakamtan yung gusto nating mangyari, which is universal healthcare. Dapat in 5 to 10 years, maabot na natin yon. Kung ganun ang mentality nila, hindi natin maaabot. Then forever lang tayo mga nagpapalimos ng gamot, puro ganun na lang. So, it defeats the purpose. In other words, parang yung vision ng universal healthcare, kung bakit ito ginawa, ay hindi masusunod. Diba? Tama yung sinasabi niya, Doc, no? Kasi ako bilang member ng PhilHealth, parang inisip ko, may excess fund, edi gamitin, diba? hindi bawiin. Yes. Pwedeng pababain yung premium o Yes. expand yung coverage. Yun ang batas. Malinaw nakasaad sa batas yun eh. Kung may excess, either pababain ang premium or palaguhin yung coverage, either mas mataas ang ibibigay mo or mas madaming i-cover. Kasi alam mo, maraming hindi kino-cover ng PhilHealth, di ba? Mga testing na kailangan, hindi kino-cover ng PhilHealth. Out of pocket pa rin. Napakadaming hindi kino-cover. So talagang hindi sapat. Therefore, I cannot call it excess, unused. Hindi nagamit, pero hindi excess. Kasi hindi pa sapat ang nabigay ng PhilHealth. So, that's why it doesn't make sense. Parang hindi lang siya illegal, immoral din eh. 'Di ba? Kasi naghihirap ang tao, tapos imbes na palitan mo yung sistema at sabihin mo sa PhilHealth, "Oy, kayo, 'di ba? Dagdagan niyo yung benepisyo." Kunin na lang natin. And you don't even know where it's going to be used. Generalities motherhood statements. Wala Yung PhilHealth ba, basta na lang po pumayag sa pagkakaalam niyo? Or mayroon namang konting resistance? Hindi ko alam. Alam ko, marami sa mga empleyado ang ayaw. In fact, di ba naglabas ng statement yung union? Yung union ng PhilHealth workers, naglabas ng malakas na statement na hindi sila sang-ayon. Marami din sa mga officers ayaw din. But, they were prevailed upon by the leaders. Now,
may narinig ako sa radyo na isang labor leader. Isa sa mga pumirma rin sa petisyon. Hindi ko na maalala yung pangalan niya. He said, hiningi nila yung minutes of the board meeting kung saan pinag-usapan itong paglipat ng pera. Gusto nilang malaman, ano bang sinabi ng representative nila? Di ba tayo may representatives eh? May representative sa mga doktor, may representative ng labor, may representative ng informal contributors. Anong sinabi nila? May sinabi ba sila? Ano raw ba? Ayaw ibigay. Ganun. Ayaw ibigay na ngayon. Di ba dapat public record yun? Oh, that's Malaman kung pumiyok man lang. Freedom of information. Yeah. But nobody wants to give the record of the board meeting. Pati ako, gusto kong malaman. May doktor na yan. Meron ba kami representative? Yung mga medical practitioners. Yung Philippine Medical Association, pumirma sa petition eh. Kasi, kami mga doktor, alam namin eh. Anong talagang nangyayari dito sa ground. Pero why do you think, Doc, na nakalusot itong napakalaking decision na to? 89.9 billion. At hindi lang PhilHealth ang ganito eh, di ba? You know what? It was in the bicameral, di ba? Yes. Alam natin yun, pinag-usapan ni Shelo yan, maganda. So, parang yung bicameral, sikreto yun eh. But nung pinesent nila, yun, ito sa body, kukunti lang ang umangal. Oh. I'm Ay, very- napalusutan or? Yeah, I guess, you know why, Christiana, may nagtanong sa akin, I'm very sorry to say this, bakit masyado silang garapal, harap-harapan, ang pag-abuso o harap-harapan na ginawa? Why did they do this? Why are they so brazen? Why did they do this? Ang sagot ko, because they think they can. Because sa tingin nila, walang tututol, walang aangay, walang propotesta. I think they didn't think na may mga pagpropotesta. Nakita namin. Nagprotesta kami. So, but you know, I know it's like David and Goliath. I know that, no? We're fighting Goliath, di ba? Makapangyarihan, maraming pera, darating na eleksyon, ang dami namin nakikitang gastos na nakakagulat, no? And ayaw naman namin labanan ng head-on. Pero, to keep quiet now, kung hindi kami magsasalita, di ba? Ay parang na rin sinabi namin, okay. And in the future, whatever happens, at least alam namin, nilabanan namin. We tried our best, di ba? We went on record kaysa hayaan mo na lang, no, na mangyari. And I think our people should be more involved. I think our people should also protest. Dumadami naman eh. In fact, may nag-imbita sa akin, mga professionals, kailangan nilang maintindihan ang issue ng PhilHealth. That's why I like this program of yours na mapaliwanag natin kung gaano ko importante itong pera. Sinabi ko, 1,700 per person, ha? Bawat isa na atin may ganon, no? Na free check-up, free na gamot. Clarify ko lang, meds, hindi naman ibig sabihin equivalent to 1,700 No, lang. no, Hindi no, ganun no, yan. no. It doesn't work that way. No. Yung 1,700, yun lang ang capitation. Para dun sa LGU. LGU for your check-up na sakop yung whatever you have to do, no? Kunyari chest x-ray, ganyan-ganyan, no? Kasi hindi naman lahat gagawin. Yes. Hindi naman lahat magpapa-check-up. Kaya may capitation. No? Ganun yung mga insurance. Pinupool yun. Pinupool yun. So that's why it's like that, no? It used to be only 1,500, 200, naging 1,500, ngayon 1,700 na. Lumalaki, no? Pero kung kailangan mo ng gamot, nakasaad doon, no? Pati sa UHC, na dapat may mga basic maintenance medicines, especially for the seniors. Yun ang kukunin nilang pera. Yes. Maintenance medicines na dapat i-supply ng LGU na libre. Libre. Kung alam natin ito, i-demand natin sa ating LGU at sa PhilHealth, o saan na yung mga maintenance medicines na dapat libre. Question though, we demand as a form of activism Yes. in recognition of our rights. Yes. Pero technically, pwede rin ba silang i-demanda for not giving that benefit specific You to can. I guess you can. Yeah. Because kami, ang petition namin ay matigil muna, no? Pero alam ko, may mga ibang tao medyo na-hyper na, nagagalit na. Gusto na magpakulong. Hindi ko alam. Nag-iisip na kung ano-ano, no? Alam mo, I was in PhilHealth before, 2015, head executive staff. Alam ko naman na maraming magagaling sa loob, maraming mabubuting tao, maraming honest. Pero yung mga honest na yon, nasisira ang loob nila dahil sa mga iilan na hindi, no? And unfortunately, so much is happening. Ang dami nangyayari ngayon na nakakabahala. No? Na parang, ano ba to? Wala na bang aangal? No? Isang concern, Doc.
We're talking of 89.9 billion pesos. Billion, As we speak, magkano na yun na transfer? 30? Yes. 30. 30 billion na. Tapos come October, meron na namang 30. Ita-transfer. That would make it 60. 60. Tapos come, akala ko May, sabi nila November, may 30 na naman. So mga almost 90 billion, 89.9 billion. So, yung, di ba, yung oral arguments ng Supreme Court, January pa raw. So parang na-shock kami doon. Bakit naman? Hindi So, nga parang- papunta yung tanong ko. Baka naman by that time, Wala na. transfer na lahat. Exactly. But I think many people, maraming tao nagsasalita na, pati si Congressman Rufus Rodriguez, galit na galit eh. Pati si Jarius Bundok. Maraming mga columnists and people are starting to talk. No? But as petitioners, hindi ba dapat kahit man lang TRO, wag muna. Which was your prayer? Yan ang gusto nyo. Yes, among our prayers was TRO. Sana matigil. Now, kung hindi pa nyo matigil kasi hindi pa nyo alam kung tama kami o hindi, TRO muna. Pero parang masyadong grabe pangangailangan. So, binabadali eh. So, I don't know. In the meantime, di ba dapat gaano katindi yung pagbabantay nyo rin doon sa budget process? Kasi budget season ngayon. Yes, yes. Sa budget process kasi lumabas yan. Yes. So ngayon, dapat bantayan natin. Alam ko na yung budget ay parang, kuminsan ay parang, how do you say this, Greek, parang mahirap intindihin, no? Pero ngayon na mas alam natin, na-educate kami sa budget process eh. And nandito kasama namin si Yusek Shelo Magno. Binabantayan rin niya. Binabantayan namin, no? And they better not do this again. Down to the last line item. Down dapat. to the last item. And yung sasabihin na naman nila, sige, pwede na naman natin kunin yung pera sa mga GOCC na hindi nagamit, dapat wala na yun. Kasama kasi, yun ang ginamit eh. Yun ang Kasama ginamit. PhilHealth doon. Kahit hindi sinabing PhilHealth, dun mismo sa GAA, ang interpretation ng Department of Finance is kasama sila. Yes. So even if may specific law na sinasabing hindi pwede, yan ang interpretation namin, hindi pwede. At ang maraming constitutionalists at mga abogado nagsasabi, tama o hindi pwede. And that's for the Supreme Court to decide. Yes. No? So that's why we're praying very hard, no? And we will be magmi-meeting kami, no, yung mga petitioners. Isasama na yun namin si Justice Carpio, yung grupo niya, para sabi ko magkaisa na tayo para Isang bayan po. yung isang bayan, hindi kami kasama sa isang bayan, pero meron din silang statement eh. Yeah, no? So, I saw it. gusto nilang makipag-meeting sa amin at sa mga ibang tao na nagpetisyon para magkaisa kami. Anong susunod na hakbang? No? At ito hindi ko ginagawa para sa akin, hindi namin ginagawa para sa amin. Ginagawa namin ito para sa bayan. Whether they know it or not. No? But sana napaliwanag ko yung gaano kahalaga itong pera ng PhilHealth at gaano kahalaga na hindi galawin yung pera sa loob para matupad yung universal healthcare, yung kalusugang pangkahalatan, kung saan magpapa-check up tayo, kahit sino pwede magpa-check up na libre, may mga gamot na libre, hindi na kayo magpapalimos sa mga makaawa sa mga politiko. At least hindi na gaano. No? Mababawasan ng malaki. Mababawasan. Well, sa akin, Doc, malinaw. Sana dun din sa inyo, no? Kasi talagang apektado ang bawat Pilipino rito sa pinag-uusapan natin. Doc, maraming salamat po. Thank you for joining us dito sa Facts First Convo. Thank you very much. Dito yung huling pag-uusap natin dahil hindi dito natatapos po yung issue ng PhilHealth. Babantayan natin yung nangyayari sa Supreme Court at babantayan natin baka lumusot na naman ito sa 2025 national budget, especially sa BICAM. Dapat hindi na. Okay. Yan po ang ating episode ngayong araw dito po sa ating Facts First Convos. Maraming salamat po. Ako po si Christian Esguera.